ang pinag-uusapan na nila ngayon, yung Article 1, ito yung issue sa confidential funds. Tapos, ang sumalang na witness kanina, mga branch managers, na dalawa to ng land bank na nag-issue ng cash sa Office of the Vice President at that time nung sa DepEd, no. At yung statement ng sinabi ng branch manager tumutugma doon sa dating statement ni Ramil Madriaga, yung mga naka-gym bag. Magkaiba na sila ng term Mahabang itim na bag. Oo. Si Ramil Madriaga, sabi niya naman duffel bag, no, na mahaba. Duffel bag or gym bag, no? Tama. Nagtutugma. Oo. So, hindi kaya totoo talaga itong sinasabi ni Ramil Madriaga kasi yung testimonya ng witness, doon talaga nilagay yan. By 1 million yung pagkakaripak di ba? Punta ka na bangko 1 million. 125 million yung ini-encash. Sabi ng witness, very unusual yan. Ilang taon na siya, more than 2 decades. 32 years. O 32 years na siya sa serbisyo. Tapos, first time niya. Nakakita ng ganong kalaking amount na withdraw ng isang beses lang. isang government agency, no? Ano sa tingin mo dyan, sir? Ako, ito mga kababayan, tapatan na tayo, walang bulahan to, walang gaguhan, walang kalokohan, no? Ako po kasi is CPA at experienced internal auditor po ako. Yang pag-withdraw po, especially sa government, no, ng 125 million ay highly irregular po yan. Mapa-private sector, mapa-government po, highly irregular po yan. Bakit? Ang pagdi-disburse po, ang pinaka-safe way ng pagdi-disburse ng pera ay through what? Checks, regular checks, manager's checks, cashier's checks, at lalo na ngayon, transfer of funds to online. Online. Ganun na po. Marami na pong paraan para makapag-safely, makapagbayad ka sa iyong mga kakailanganing pera o kailangan bayaran. Brother, di ba? Napakadali po nun. Pero, walang pinagkaiba tong ginawa ni Sara Duterte sa kanyang Office of the Vice President doon sa nangyari sa flood control scam. Anong nangyari sa flood control scam? Nag-withdraw ng malalaking pera, 100 million, 200 million. Tama, no? correct. Bakit? Kasi po, hindi pwede yung transaksyon nilang illegal na gawing online, na magkaroon ng audit trail na tinatawag, na magkaroon ng dokumento. Paper trail. Or paper trail o audit trail ang tawag namin doon, na magkakaroon ng basihan kapag nagkasilipan later on na mayroong makikitang ebidensya laban doon sa mga taong nagkuntsabahan para makapagbulsa ng pera ng gobyerno. No? Walang pinagkaiba po yan sa flood control scam hatian dito sa ginagawa ng OBP. Kaya kailangan nilang mag-encash ng ganung kalalaking pera. Kaya kailangan po na meron silang mga tao na fictitious name na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at yung sila Magellan Panayan at kung ano man chichirya, no? Dahil illegal nga po ang ginagawa nila. Huwag na po tayo magbuluhan. Katarantaduhan na lang po yan, kalokohan na po yan kung hindi naiintindihan ng mga matitinong tao yan. Yung mga senador judges niya, kung hindi nila mga naiintindihan, mga bobot tanga sila. No? Yun po ang totoo dyan. Kaya yung 125 million na wini-withdraw ng cash ng isang tao ng OBP, no? Anomalya po yan. Scam po yan. No? Kahit saan po tayo makarating, kaya kong panindigan yan. May pang-reels ka lang, sir. Release ko, no? Kidding aside, no? Kung titignan mo, yung active. Nasira no? Ayoko ganyan lang kami dito. Ganyan lang kami dito sa Sarap PBB. Pinapasaya lang namin yung mga ganyang Para chillax lang, no? Chillax lang tayo. Kidding aside, no? Yung mga activities ni Sara, kumbaga, sinasabi na ilang senador, yung unusual yung nangyari, pero hindi ibig sabihin illegal. Okay, sige, pagtanggol nyo. Pero kung titingnan ninyo, halatang may balak na masama Kasi hindi mo yung ganyang bulto-bultong ng pera. Correct. And, bakit natin nasabi na may balak na masama? Yung NBI, inaral nila yung acknowledgement receipts. And ang sabi nila, 5,000 receipts yan acknowledgement receipts, nang nakatanggap umano ng confidential funds. Pero base sa pag-aaral nila, 5 to 7 person lang yung gumawa. Yung gumagawa ng vouchers. Nagre-receive ng cash. Ang address ng recipient sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Yung stroke ng sulat, pare-pareho. Yung tinta ng ballpen, yung ballpen na ginamit, pare-pareho. Correct. So, kanina nakausap namin si Representative Rene Co, no? At ang sinabi niya, may titistigo din daw mula sa NBI. Pero tinanong ko si Director Melvin Matibag yan, mukhang hindi na raw po si Director Melvin Matibag, kundi yung agent na nag-aral doon sa acknowledgement receipts. So sasalang din siya sa pagdinig. Correct. At the same time, uupo rin po bilang isa sa mga witnesses yung kinatawan ng COA, sila yung nag-check
doon sa mga liquidation report ng confidential funds, sasalang din sila dyan. Kasi may initial na sinabi na dyan ng COA, irregularities, di ba? Patungkol doon sa pagwawaldas ng confidential funds. Tinanong din namin si Sir Terry Redon, isa sa prosecutors, kung si Melvin, si Madriaga ay iimbitahan din. Titingnan daw nila kung paano magde-develop yung circumstances, no? Pero currently, wala pa sa pila si Ramil Madriaga kung titestigo siya doon. Narinig ko kanina yung yung press con ng prosecution, no, yung abogado nila si Attorney Tolosa. No. May nagtanong tungkol nga diyan, parang sinabi nung nagtatanong parang nagtutugma yung sinabi ni Madriaga at yung witness kanina, no. Ayaw niya lang i-discuss kasi hindi pa nga nag-a-appear si Madriaga, no. Pero more or less parang ganoon na rin 'yon. Pero ayaw niya i-discuss kasi nga parang pinangungunahan niya impeachment trial o impeachment court sa pakikinig o sa pagbibigay ng opinion tungkol diyan dahil di sila pwede magbigay ng opinion basta-basta, no. Kaya maganda yung sinabi mo, no? Mukhang baka dumating nga sa ganun na ang magko-corroborate sa sinabi ng witnesses kanina from the banks, no, na sobrang ilang dekada na nagtatrabaho sa bangko at sinabi nga unusual yung pag-withdraw ng ganung kalaki. No? At hindi lang isang beses yan, ilang check yan, tatlo. Na ganun, pare-parehas, 125 million na. Kasi normally, kapag may fund ka dyan ka-coffee, no, normally, kaya tama yung tanong ni Lacson, ganyan ba talaga ang practice pagdating sa confidential intelligence funds? Dapat malaman talaga yun. Kung dapat meron malaman, kunyari sa AFP, paano nyo dinidisburse ang inyong CIF sa AFP? Para malaman kung anong kalakaran. Kasi kakaiba itong talaga ginawa. Kasi kung anong kakalakaran, kunyari, ngayong araw na to, kailangan ng pondo na involve ang confidential intelligence fund, doon ka palang magwi-withdraw ng need mo. No? Kung magkano exact need mo, yun ang i-withdraw nyo. Ipapangalan nyo sa cashier nyo or sa tao nyo, sa accountant nyo, whoever na sa disbursement officer, nagdi-disburse ng pera nyo at kung ano lang amount na kailangan niya. Let's say, sabihin na natin pang 1 linggo. No? Pag 1 linggo nga, kunyari, siguro sabihin natin, 1 million. No? Yun lang ang i-withdraw. Hindi yung bulk na amount 125 million kapag na-transferan ka from DBM, i-withdraw mo agad ng 125 million. O yung risk na yung cash ay nasa hawak ng mga tao. Diba? Mas mataas na magastos. Talagang tama ka, ang plano talaga is something fishy. Kumbaga, diba? Yung motibo talaga, di ba? Hati-hatiin na talaga agad. Kasi sabi pagka-withdraw, hati-hatiin na agad. Kasi nag-deliver siya, di ba? O sige, ito ilagay mo to. Binibigay kung kanino, di ba? Ang lalaking amounts. No? May mga instructions na. May malaking instructions na. So yung 11 days, di ba? Sinabi niya rin, hindi totoo yan. 24 hours nga lang Mabilis na dispose. Posible yun. Kasi nga, sabi niya, 24 hours lang dispose, no? Posible yun. Kasi nga, bakit kailangan i-withdraw ng 1 day? Sabay-sabay. Yung ganung kalaking amount, di ba? At hindi lang once ginawa, 4 times ginawa, no? 4 na quarter, December, March or April, tapos July, tapos tago 125. Kaya umabot ng half a million. Half billion. Half billion pala, sorry. Pero Half billion. Tapos sasabihin niyo napakalinis niya. Sabi ko mga DDA, sobrang gamitin naman natin yung utak natin kahit papaano, no? Sobrang purul na yan, no? Gamitin natin yan, no? Para mapaniwala, para mabola, at para mauto pa kayo ng mga Duterte na malinis sila, no? Kailangan nyo lang pong konting hasa ng utak. And sabi din ni Representative Rene Cono, si Mary Grace Piatos, walang documents, government documents na nagsasabi nag-i-exist si Mary Grace Piatos. Kung alias siya, dapat may attachment na document na nagsasabing ito ay alias. Pero sa liquidation report nila sa COA, walang ganyan document. Yun ang sinasabi ng COA. Tama nga yun. To protect yung assets, no? Yung intel. Yung informant. Informant assets, no? Hindi mo ibibigay kanino basta-basta o pangangalandakan yung mga pangalan ng assets because that would endanger their lives. Kasi assets sila eh. Kapag nakapunta sa mga kalaban niya, pwede silang ipapatay, no? Ng mga masasagasaan ng assets, no? Pero dapat yan, merong central records yan na nakalagay doon yung master list na kunyari si Asset X, ang tunay na pangalan niyan ay Mark Santos. Sealed envelope, no? Yung sinasabi. Si Magellan, ang tunay na pangalan niyan is Joey Arispacochaga. Di ba? Ganun yan eh. Di ba? Ganun yun. Yun yung tamang proseso. So kung magkabulilyasuhan man, ito yung ebidensya na totoo nag-i-exist yung tao na yan. Hindi yung puro alias lang, walang master list ng tunay na pangalan, and worse, 5 hanggang 7 lang yung pumipirma sa totoong vouchers, di ba? Sino kaya? Kaya yung mga dyan, mag-isip-isip na, yung mga hindi pa rin nakakaintindi, no? Lawakan nyo naman po ang inyong pag-iisip, no? Etong OBP,
ni Vice President Sara Duterte at yung ginawa niya sa DepEd, yung pag-withdraw din ng malaking amounts, na dati naman ang DepEd secretary ay walang confidential intelligence Correct. fund. Siya lang ang nagkaroon. No? At nung nagkaroon, ay ang laki din ng amount sa withdraw na nakagulat sa mga bank managers. No? Mag-isip-isip na talaga kayo. Sobrang tigilan At saka, nyo na yung kamangmangan nyo. Hindi lang yan. Kasi sinubpina na rin yung mga bank records, di ba? Correct. Yung Correct. records ng Anti-Money Laundering Council. So pag nabuksan na yan, isa itong article na to, itong article 1, ito yung isa sa pinakamahaba na article na didinggin dyan sa Senado, no? So in the coming weeks, siguro makikita na natin yung mga bank records kapag mabuksan na yan, dito na magkakabulgaran. Dito na magkakahiyaan, dito na mabubulgar ang talagang modus nito. No? Ang totoong bilyon-bilyon na pera ang dumaan sa bank accounts ni Sara Duterte at Mans Carpio. At ang nakareport lang sa kanila ay a tiny fraction of that billions. Kaya nga eh. Kaya hindi totoo talaga yung nagre-reflect dyan sa kanya salin. Kasi kung titignan mo yung lifestyle ni Sara, travel dito, travel doon. Diba? Europe pa. Napakamahal yan. Plus yung binabayaran pa nila kay Digong, magkano? 150 million a month. At kakopi, yung pinabibigay in buying the loyalty of her people. Correct. Diba? Yung mga tao niya, lahat ng departments, heads, lahat ng kung sino-sinong tao, binabayaran ng parang merong monthly allowance. No? At umamin mismo yan, yung mga official. Yung diba? mga official Ng saan nang OVP. gagaling yon? Alangan sa bulsang personal ni Sara Duterte. Dahil kung sa bulsang personal niya manggagaling yon, mauubos ang kayamanan niya kahit mayaman siya. Correct. So, ibig sabihin, may pinaghuhugutan Oo. na hindi tama. Ayan po yung mabubulgar sa mga susunod na araw. Oo. Once na makakita na natin. Diyan natin tunay na mahangaan pati si former Senator Sonny Trillanes na sa loob ng 10 taon, hindi natin pinapakinggan yung pala lahat ng sinasabi niya. Totoo. Lalo na tungkol sa mga bank accounts at saka yung specific banks, kung saan yung mga addresses sa mga banks, Oo, no? eksakto pala dahil pinasampina na po itong mga bank records sa mga specific banks na to. Pero ang ano dyan, ang tanong, bubuksan kaya? Kasi dalawang magkaibang usapin daw yan eh. Yung pagsumpina at yung pagbubukas. Pero ang punto ko naman dyan, bakit mo isusumpina kung pagdating naman sa impeachment court, hindi mo bubuksan? Di ba walang sense eh. Oo. Malalagot sa taong bayan ang mga senador na tututol dyan. No, magagaya yan sa second envelope ng panahon ni Erap Estrada. Huwag nilang subukan ng taong bayan. At ang taong bayan kapag nagalit, no, baka yung nangyari nung panahon ni Erap Estrada gawin sa Senate. Gusto niyo ba ang taong bayan na mag-take over ng Senado? Correct. 'Di ba? Kakopi. Huwag nilang paglaruan ang yung kakayahan ng taong bayan na mag-isip kung ano yung tama at mali. Exciting ha? Correct. Sa impeachment ni Sara Duterte. Okay, singit lang natin ito bago tayo magtapos, no? Pagkatapos po ng SONA ng ating presidente, a day after, no, lumipad agad ng Davao de Oro ang ating presidente, no? Napakaganda niyan. Patunay lang ito, tulad ng sinasabi ni Executive Secretary Ralph Recto, yung governance style ng ating presidente, walang favoritism. Oo, wala siyang pinipiling lugar, wala siyang pinipiling tao, wala siyang pinipiling kulay. Basta kailangan ng tulong ng gobyerno, andyan ang Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong Marcos, andyan ang pamahalaan niya. Hindi Duterte. Hindi Duterte, no? Nakakalimutan si Duterte, ha? Pagpunta dyan ang ating presidente, syempre, nag-inspection agad yan, no? Kapag tumuhog ang ating presidente sa isang lugar, iba't ibang areas of concern na yung pinupuntahan niya. Napakaganda, tingnan nyo naman. Yan yung pabahay. Yung pabahay, no? Yung Pabansang Pabahay Para sa Pilipino program natin, Pilipino program 4PH ng program, na binanggit din ng ating presidente sa kanyang State of the Nation address. Marami pa po yung mako-construct at napakarami na po ang na-construct. Pumunta rin po yung ating presidente sa isang ospital dyan sa Davao de Oro, no? At tiniyak niya yung zero balance billing policy o no balance billing policy ay naipatutupad po ng maayos. At tuwan-tuwa yung mga pasyente, yung mga tao dyan sa ospital na yan, talagang happy sila kahit Davao yan. Sabi nga ni Mark Ian, may kakilala siya, no, na dyan sa Davao, medyo hindi gusto si presidente. Oo, No? kasi mga 90% yan, DDS, di ba? Correct. Tapos, nung nakita na ng personal si presidente, Parang lumambot. ang mga puso, no? Ayos. Nakita naman nila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang pinipilit na maging Pangulo sa lahat. No? Correct. Hindi lang sa Pangulo sa mga nakapula, hindi lang Pangulo para sa nakadilaw, kundi Pangulo sa lahat, pati sa mga naka-green na kulay, no? O kasi kung ang presidente talagang nagagalit siya sa kanyang mga kritiko, bakit niya ipaprioritize ang Davao, di ba? E di punta na lang ako sa norte. Para yung ginawa ni Digong, yung pondo, ilagay natin sa Mindanao, ilagay natin dyan sa Davao. Personally niya, di ba? Personal Yung lang. mga lugar na walang amor sa kanya, Oo. na puro
panglalait, no, at paninira ang binibigay sa kanya, pe-personalin niya na. Correct. Pero hindi po ganun ang ating Pangulo. Dahil gaya na nga sinabi niya sa kanyang SONA, Pangulo siya ng lahat ng Pilipino. Pangulo siya ng Pilipinas. Hindi ng pamilya, hindi ng kaibigan. Parang alam ko may naman nakausap din siya ng mga presidential scholars, no, na binanggit din po ng ating presidente sa kanyang SONA. Ito pong presidential scholars natin, kada barangay meron pong 5, no, na binibigyan po ng 20,000 pesos na magagamit nila para sa kanilang mga thesis at yung mga gastusin sa eskwelahan para talagang matapos na nila. Usually kasi mga nasa senior high na yan, sila yung nabibigyan ng priority, mga seniors na nasa kolehiyo, no, yung binibigyan ng priority para mapabilang sa presidential scholars kasi sila yung medyo malaki na yung gastos, mga nagtitesis, may mga internship, binigyan po yan ng ating presidente. Of course, hindi rin mawawala yung bigas. Yung bawat bayan nakikinabang. Gusto ko lang mag-comment doon sa sinabi mo tungkol Sige, sa sir, mga sige. presidential scholars. No? 5 sa bawat barangay. Meron tayong 42,000 barangays, kung yun ang nagkakamali. 41,000 mahigit barangay sa buong Pilipinas. That means 200,000 presidential scholars at one time. So napaka-genius na nakapag-isip. Correct. Mo ang laking bagay nun. 200,000 senior college students nakatanggap ng 20,000. Ang laking bagay sa kanila edukasyon. So kung lahat yan makakatapos, yes. kung sa pamilya nila, isa lang ang makatapos, yung intergenerational poverty, Correct. hihinto. 200,000 families ang makikinabang. Galing, no? Tapos paano yan? Kung every year gagawin, kaya nga, di ba? Si former Vice President and now Naga Mayor Leni Robredo, bago ang SONA, nagkaroon siya ng interview. Puring-puri niya ang Pangulong Bongbong Marcos at Si ang Leni? kanyang administrasyon. Oh. Si Leni mismo. Dahil yung tukol sa mga ganyan daw, yung bawat bayan makikinabang, na kasama rin si E.S. Ralph Recto sa nag-implement talaga ng puspusan niya, no? Binigyan ng pondo ang lahat ng barangay, ang lahat ng cities, lahat ng towns, no? Nang merong definite na computation. Merong klarong Correct. paano hinahati. At 200,000 yan, no? 200,000 sa kayo LGSF na millions. Local Government Support Fund. Yes, millions, no? Lahat nagkaroon sa tamang pamamaraan, depende ata sa population ang ratio mo. Proportional, no? Proportional ang pinamigay na never pang nangyari sa history ng ating bansa simula nang inimplement yung LGSF. Nung mga nakaraan daw, magre-request ka, swerte na kung mapagbigyan ka. Kasi palakasan kay Mayor. Palakasan at hindi alam kung saan pupunta talaga. No? Pero this time, no, puring-puri ni former VP Leni Robredo kung paano hinandle ang LGSF at itong bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang. Oo. May mga nababasa rin ako. Ako sa personally, no, kasi nandyan din tayo, no, sa 4 na naging, 5 sa 5 naging SONA ng ating presidente, ito yung pinaka-powerful. Very strong yung statement niya at walang paligoy-ligoy. Oo. Pareho tayo. Paborito ko sa pang-limang SONA to, di ba? Sa 5 naging SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, ito ang pinaka-paborito ko. Dahil yung mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos naging maganda. Napabilib sa kanyang SONA ngayon, no? Although medyo mas mahaba kumpara sa 4 na SONA nakaraan, pero in terms of substance, in terms of yung mga kailangan marinig, especially ng mga kababayan natin nasa laylayan o kaya mga middle class, no, andun kumpletos Ricados. At saka yung lingwahe lang na ginamit masa. Kung papansinin mo, majority ng part ng kanyang SONA, Tagalog, Filipino, no? Correct. So maintindihan ng masa. Pero nakita mo kung paano nag-shift ng presidente nung pinag-uusapan na yung foreign policy, yung pag-i-insist na ang West Philippine Sea ay sa amin, English na. Oo. Diba? So nag-a-adjust ang ating presidente depende sa audience. Kung sinong gusto niya kausapin for that particular topic o no, talagang nag-a-adjust siya. Napakatalino ng presidente, no? Copy, isa-isa yung kaya natin. Sige, maganda yan. Sige, proceed na tayo. Oo. Dito muna tayo sa anti-corruption efforts, no? Bago magsimula yung presidente natin, may plinay na video. Ito kumbaga yung recap ng kanyang 4th SONA kung saan sinabi niya sa mga mambabatas na mahiya naman kayo. Tapos pag upo ng presidente, and then nagkaroon ng short prayer lang, and then tumayo na agad siya sa podium. Yung opening niya, pagbabanggit agad sa kanyang pinsan na ang sabi niya ay sasampahan na ng kaso ng ombudsman. Oo. Patong-patong na kaso. Patong-patong na kaso. Very strong yung statement na yan. Pero kung titingnan mo, hindi niya sinasabi na si Romualdez ang mastermind sa lahat ng yan. Kumbaga,
ang sinasabi niya lang, may due process tayo, may mga naririnig tayong reklamo tungkol kay Romualdez, so dapat idaan siya sa tamang proseso, which is yung ombudsman. Sila yung magpa-file ng kaso dyan. Actually, Kakopi, hindi naman talaga binanggit si Martin Romualdez. Pero ang term niya lang is dating speaker. Correct. Kaya wala naman tayo ibang iisipin na involved sa mga usap-usapan tungkol sa flood control scam, kundi si former Speaker Martin Romualdez. Kaya siya pinatutungkolan doon. Ang pinaka-powerful dyan tungkol sa anti-corruption na binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos, yung sinabi niya na hindi ako pangulo ng aking pamilya. Correct. Hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan. Ako ay pangulo ninyo, buong Pilipinas, mga bansang Pilipinas. Yun ang very powerful. Kaya yun ang unang-unang nakatanggap ng masigabong palakpakan sa audience niya. And yung mensahe doon talaga, walang kinikilingan itong administrasyon. Bagamat may mga kritiko na sinasabi nila, ba't hindi mo makasuhan yung pinsan mo? Bakit hindi makulong yung pinsan mo? Ito yung assurance na sinasabi ng presidente, kahit kamag-anak ko pa yan, kung kailangan siyang sampahan ng kaso, sasampahan niya ng kaso. Di ba? Masakit man sa damdamin niya, di ba? Correct. And then agad-agad, sumagot naman si Romualdez dyan, tama nga naman. Ang sabi ni Romualdez, tama nga naman na idaan sa tamang proseso. Di ba? Sinasabi naman nila, hindi kami magtatago. Kung meron kaming kaso, edi sampahan nyo kami ng kaso, haharapin namin. At maganda rin may sinabi ni former Speaker Martin Romualdez na yun nga, haharapin niya yan at hindi siya humingi ng special favor. Walang proteksyon, walang pabor. Walang proteksyon, hindi siya humingi ng special favor dahil tingin niya, kaya niyang harapin yung kaso na yan at kung bibigyan siya ng tamang due process, harapin talaga niya. Head on, no? Head on. Walang kailangan na pagtatakip, walang kailangan na proteksyon. Nabanggit na ng ating presidente, no, itong mga ang punto niya, yung mga na-save natin doon sa sana makukurakot ng mga politiko na gagamit natin para pondohan yung mga social services. Natin. Halimbawa, yung uplift, yung pagbibigay ng ayuda, yung healthcare services. Kasi kung hindi naman binulgar ng presidente yan, kumbaga yung tagas ng butas na doon, tuloy-tuloy. Kasi hindi yung banga na butas hindi mapipigilan. Kasi yun na ngayon nangyari kay Digong. Alam na ni Digong yan, na may butas yung drum, no? Talamak yung korupsyon sa pero walang ginawa. Wala siyang ginawa. By the way, kailangan nating banggitin ka, Coffee, na one, etong pagpapakulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng flood control, yung tawag dito, yung mga accused or yung mga pinaghinalang involved sa flood control, no, pinakamarami na sa panahon ni BBM ang kanyang napakulong na malaking tao. Correct. Dinaig pa yung time ni Janet Napoles ng Pork Barrel Queen. Pinakamabilis din. Kaya wala silang dapat ipunan na dyan o i-criticize kay BBM na hindi niya sinusunod ang kanyang pangako na doon sa zona niya last year na mahiya naman kayo. Kaya hindi rin pwede sabihin na walang big fish. Hindi pwede. Big fish. Hindi pwede. Ilan yung senador na nakakulong. Jigo Estrada. Oo. Hindi mo naman pwede sabihin political prisoner. Hindi mo sabihin pwede sabihin small fish yan. Correct. Si Bong Revilla mismo. Bong Revilla. Si Bonoan. Yung mga district engineers, mga regional directors. Correct. At yung mag-asawang Diskaya. Hindi mo pwedeng sabihin small fishes yan. Dahil sila mismo ang flood control king and queen. In terms of doon sa mga contractors, among contractors, sila yung pinakamalaking nakinabang. At hindi lang sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, simula pa ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kumakamal na sila ng yaman ng hindi dapat. Ang sinasabi nga ng presidente natin, ilan yung na-save yan? 25 billion pesos na freeze na assets. Diba, imagine mo kung 25 billion na yan, napakalaking yung pa lang yun, na-freeze ka, Coffee. Yung napigilan nga na hindi na mapunta sa mga bulsa ng mga contractors na tiwali, na public officials sa tiwali, di ba? Yun ang malaki. Yung 25 billion pesos, yan yung na-freeze na eventually a portion of that amount ay papupunta din sa National Treasury. Yung napunta na, ibig sabihin na ibalik na sa pondo, ito yung restitution na sinasabi natin na isinaole ng mga involved, halimbawa ng nila Alcantara, no? Bernardo, no? Umabot na sa 800 million. Wow. Kaunti na lang, malapit na mag 1 billion. May naalala ka ba na nagawa yan yung panahon ni Pork Barrel Queen na Janet Napoles? Parang wala eh. Hindi uso yung restitution eh. Wala ka na. Samantala ito kay BBM, hindi pa nagkakaroon ng paglilitis eh. Nagsaoli na itong mga to eh, di ba? Kasi siguro, ang prinsipyo nila noon ginagaya nila yung estilo ni Marcoleta na hindi naman daw kasi required yung restitution. Pero di ba, paano mo makikita ng sincerity yung isang nagnakaw na politiko na gusto ko mag-cooperate sa government kung hindi mo isasaoli yung perang ninakaw mo? At alam nila, itong mga nagsoli na to na seryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya sila nagsoli. Dahil kung ikaw man ang akusado, alam mo naman no, lang yan, sarswela lang yan, ba't ka magsasoli? Dahil alam mo makakatakas ka o makakawala ka, di ba? Kasi sila hindi, alam nila, takot sila
dahil alam nila kung gaano kaseryoso ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapakulong dito sa mga tiwaling contractors at public officials. Kasi ang style nila dyan, sige, magnakaw tayo. Tapos, makulong man ako, paldo yung pamilya ko. Which is, hindi rin tama. Di ba? Kasi pera ng taong bayan yan eh. Tama yung sinabi ng presidente, yung naibalik na pera, yung na-save natin, hindi ibalik natin sa mga Pilipino. Support services. Which is yun naman ang ginagawa. Gamitin natin. Dahil kapansin naman, di ba? Left and right ang ayudang binibigay sa mga kababayan natin, no? Lalo na yung mga tinatawag nating nasa laylayan, no? Nagbibigay yan. Halos araw-araw nagbibigay ng 10 kilong bigas. No? Bukod pa sa mga ayuda in cash dun sa mga sectors na nahihirapan dahil sa pagtaas ng mga presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Ito, sa mga nagsasabi na walang accomplishment ang presidente sa kanyang zona, umabot po sa 45 individuals, no? 45 po yung nasampahan po ng kaso sa Sandigan Bayan. Kabilang po dyan yung ilang mga mambabatas, mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontraktor. 45 po yan, pero marami pa po ang mga susunod dyan. Marami pa, hindi pa tapos, no? Kumbaga sabi nga ni Boying, marami pang susunod. Parang nag-uumpisa pa lang sila, nag-warm up pa lang, no? I think we did the next few months bago matapos ang taon. Ito yung tunay na bago magpasko, talaga marami na nakakulong. Nabakbakan, no? Talaga. Kasi importante rin na solid yung solid na isasampa eh. Hindi pwedeng kulang-kulang ka sa ebidensya tapos isasampa mo, eventually mapapahiya rin kayo, di ba? Mauwi lang sa dismissal. Mauwi lang sa eh. matatalo ang gobyerno dahil hindi sapat ang ebidensya. Sino mapapahiya? Okay, dapat solid yung mga isasampang kaso diyan. Ikaw sir, ano sa tingin mo dito kay Romualdez sa statement ng presidente? Kita mo naman yung lungkot ni Pangulong Bongbong Marcos nung binanggit niya yung portion na yan, no? Dahil magpinsan sila at matagal din sila magkasama lalo na simula pa lang yung mga bata sila at yung sa nangyayari sa Tacloban na, di ba, yung panahon ni Pinoy na grabe ang damage na nangyari sa Tacloban nung sila pa rin na magkakasama magpipinsan doon, no, na tumutulong sa mga taong bayan. Kaya hanggang sa unang 3 taon ng kanyang termino kung magkakasama sila. Kaya talagang ramdam mo ang lungkot ng Pangulo. Kaya lang, gaya nga na sinabi niya, no, kailangan niyang gawin. Kung ano yung tama. At siguro naman si former Speaker Martin Romualdez, naintindihan niya rin yung kalagayan ng Pangulo. Naintindihan niya yung posisyon ng Pangulo na kailangan niyang umaksyon bilang Pangulo. Even si Sandro Marcos, nung in-interview siya, ang response niya, yun ang tama eh. Kung ano yung dapat gawin. At the end of the day, pero pa rin namang due process, di ba? Kasi kung panahon ni Digong yan, wala nang due process eh. Mamagicin na yan, ikukulong ka kahit di matibay ang ebidensya. Doon sinasabi rin naman ng kampo ni Romualdez, simula nung mag-imbestiga itong flood control scams, wala namang nakitang adverse findings sa kanya. Mismong ICI, di ba? Correct. Wala nakitang adverse findings. Si Bunuan noon, wala naman siya sinasabi na si Romualdez yung nag-uutos sa kanila. And kumakapit sila doon sa prinsipyo na implementing agency, yung may direct control sa mga pondo, sa kanila dinidisburse yung pera, sila yung naghahanap ng mga project implementer, yung mga sa bidding, sila lahat yan. Kaya agree ako sa iyo, Kakopi. Kaya hindi ako naniniwalang small fishes itong sila Bernardo Alcantara, sila Bryce Hernandez. Kasi sila talaga yung players dyan eh. Correct. Sila talaga yung nag-a-assign ng mga projects. Sila yung nakakaalam kung saan kukunin yung pera, saan budget, etc. At sila rin nag-i-implement. At sila rin nagbibigay ng pera. So, hindi small fry itong mga to. No? At gusto ko lang sabihin na yung si Congressman Martin Romualdez, palagay ko nakakakita naman siya ng tamang dahilan para yung kanyang kaso ay labanan ng kumbaga face to face. Okay, matapang din, no? Kaya hindi niya kailangan ng proteksyon. Kaya kasi may mga nagsasabi, kung may proteksyon yan, edi sana, pwede, napakabilis lang yan, di ba? Pag-iusapan niya yung pinsan niya, baka naman, absuelto mo na ako dyan, di ba? So wala tayo sa ganong stage na manghihingi ng proteksyon. At bangitin ko lang pala, narinig ko si Kong Sandro Marcos, no? Sinabi niya na, yung tungkol sa flood control scam at sa mga investigasyon na hindi tamang ang Kongreso ang mag-imbestiga dyan. Narinig mo ba yun? Kaya tamang pabayaan na ang DOJ at ang Ombudsman na magpatuloy sa kanilang fact-finding, sa kanilang preliminary investigations para sila mag-determine kung talaga merong dapat isampa na kaso sa mga congressmen. Kasi conflict lalo yung mga contractors na tinatawag. Conflict of interest yan eh. Correct. Magiging trial by publicity na naman. Di ba, may niluluto dyan sa Senado. Iimbestigahan daw itong mga allegedly mga manomalyang flood control dyan sa Taguig. Correct. Kay Mama Alan Peter Cayetano. So parang, na naman ito, kumbaga another political drama na naman yan. Kumbaga magagamit na naman yung oras sa hindi naman dapat or
not the proper forum, di ba? Kasi tama nga naman, may ombudsman na tayo, may sandigan, may DOJ, hayaan na natin sila yung mag-imbestiga. Tama. Di ba? At mapanagot yung mga dapat mapanagot. Teka, anong masasabi mo pala dun sa mga ibang portion ng SONA na sige. talagang tumatak sa'yo? Move on tayo. Dito muna ako sa bago tayo magpunta sa healthcare, no? Sa systems loss. Di ba? Very strong, very strong. Yan yung talagang pinalakpakan at unang-una nagkaroon ng standing ovation para kay Pangulo. Yung systems loss, ang paliwanag ng presidente, kung hindi pa po kayo familiar sa systems loss, no, kapag tingnan niyo yung bill ninyo, tingnan niyo doon sa breakdown, mayroong portion doon na systems loss. Currently, ang rate niya 5.7% ng bill mo. Itong systems loss na yan, ito yung nawawalang kuryente sa transmission at sa distribution. Halimbawa, may kapitbahay kayo na nag-jumper, di ba? Hindi yan sinasagot ng Meralco. Ipinapasa po yan sa lahat ng consumer, dinidivide yan kung ilan yung mga nawalang kuryente. Tayo, hindi naman tayo gumamit yan, magbabayad tayo. At ang masaklap, papatawan pa ng VAT na 12% VAT. Kumbaga, double dead ka na. Nagbayad ka na sa ninakaw na kuryente. May VAT pa yun. May bayad pa yung systems loss. Magbabayad ka pa sa VAT. So hindi makatarungan niya. Kaya ang gusto ng presidente, we demand. Di ba? Hindi lang we una urge sabi niya, the Congress. request. We demand. Binago niya yung word from request to demand na talagang mas stronger, no? Ang IPIRA law. Kasi to be fair din naman sa Meralco, hindi lang naman trip-trip ng Meralco yan, di ba? May sinusundan silang guidelines na alinsunod din dun sa IPIRA law. Actually, sa IPIRA law, they're allowed up to 6%. 6.7 ata o 6 to 7%. Na systems loss, no? At ang kanilang actual is right now, nasa 5.7, gaya ng sinabi mo. 5.7, no? Halimbawa po, ang bill ninyo, compute natin umaabot po ng 2,000 yung inyong bill sa isang buwan. So, ang napupunta po dyan sa systems loss ay papalo po ng 114 pesos. Ipapatawan mo pa ng 12% VAT yan, 128 pesos. Diba? 2,000 bill mo, nakatipid ka ng 128 kapag aalisin na yung systems loss. Malaking bagay yan. Oo, ilang kilong bigas na yan. Hindi, saka pwede may pambaon ng pamasahe ng asawa, di ba? Papupunta na sa kung ano. Tama ka, ilang kilong bigas na rin yan, no? So, malaking epekto yan. Lalo na yung mga nasa middle class na mas malaki yung mga bills, no? Mas malaki yung mababawas sa kanilang kuryente. So hindi na yung poorest of the poor lagi nakikinabang kasi usually papansinin mo yung mga programa daw ng gobyerno nakikinabang yun puro correct, pati mga ayuda, di ba? Ayuda daw. Paano naman daw yung nasa middle class sila nagbabayad ng tax? Parang ang response sa SONA, no, in-address din yung mga concerns ng middle class. Correct. Ano yung isa, sir? Yung sa income tax. Ayun sa income tax. Yung right now kasi ang hindi na sinasubject to tax ay yung 250,000, no? Yung exemption ata yun, 250,000. Pero ngayon gagawin ng 350,000, no? Yung exempted. Yung from your income tax. Kapag ibig sabihin kapag ang income mo is 350,000 and below per annum, no? Wala ka nang babayaran tax. So kung currently sir 250, no? O 250. Exempted. So kung kumikita ka ng kung kunyari kumikita ka ng 325 less 250, so meron pang itatax sa 75,000. Na 15%. Oo. 15% yun eh. Yung pinaka-minimum ata kung di ako nagkakamali. No? So yun ang itatax sa'yo. Ngayon, mabubura na yun. Kapag 350 na yung threshold. Correct. No? So yung 100,000, wala na rin tax yun. No? Di ba kasi 250 to 350. Yung 100,000 mo, ngayon, no? Wala na rin yun. So malaking bagay yun. Kung 15%, that's 15,000 per annum. Correct. Assuming 15% ang rate. Ano? Yung mga minimum wage earner. Yung mga minimum wage earner. Kaya so ano naman, benefit na naman yan sa mga middle class middle income families, ano? Sige ko na to, medyo joke ito May nabasa ko sa Sokmay, sabi, huwag na kayo makisali mga minimum wage earner kasi matagal na kayong tax free. Kaya nga, totoo. Hindi na kayo nagbabayad ng tax kasi absuelto na. Kasi ang 250,000, ilan ba yan? Pag i-divide dati sa 12 20,800. Currently, kapag ang sahod mo kada buwan ay 20,800, absuelto ka na dito sa income tax. Pag 350, magkano average 29,800. So, absuelto ka na sa tax kapag ang sahod mo ay 29,000. Ay, malaking bagay yan, no? It means yung mga katulad ng mga nasa call center. Nandiyan yung range ng nila, sweldo nila, no? Ang dami niyan, no? Daan libo yan nasa call centers na yan. Hindi na sila magbabayad ng tax. Absuelto na. Malaking savings yan. Pang pang disco. Totoo ni yan. Alex, pang poblasyon. Malaking bagay yung mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Aside from the 350, ano pa ba binanggit? Ito, yung sa zero balance billing, di ba? Bago tayo pumunta, doon muna tayo sa mababawas sa gastusin ng mga tao. Sinabi na rin ng Pangulong Bongbong Marcos na yung tungkol sa electricity pa rin. Yung paggamit natin ng nuclear. Isa pa yan. Napakaganda. Well-uploaded din yun. Gagamit na tayo ng nuclear energy. Umpisa na yung pag-aaral niyan para
magawa na karoon na tayo ng nuclear energy facility na dapat noon pa kung pinabayaan lang tumakbo ang Bataan Nuclear Plant. Oo. Kaya kung mapapansin mo, tuwan-tuwa si Mark Cuangco, yung Kasi author siya dyan eh. primary proponent ng nuclear energy no sa ating bansa. Kaya tuwan-tuwa, di ba? Talagang nakatingin sa kanya lahat ng congressman. At yung pagpapalakas pa ng mga other renewable energy facilities or Yung solar, nabanggit yung niya mga rin, solar, yung mga iba't ibang wind, no? Geothermal, lahat yan papalakasin para pagdating ng 2040, kung di ako nagkakamali, 2040, 50% ng ating Energy mix. energy consumption or energy mix ay renewable energy na. Correct. Kapag nangyari po yun, ang laki po ng mababawas sa ating mga binabayaran na kuryente. Kasi napakamahal eh. Oo. Napakamahal. I-share ko lang, no? Nagpunta ako ng China last year lang. Yung kuryente kasi natin, kung titignan mo per kilowatt, more or less 15 to 16 na yan, depende sa consumption, no? Per kilowatt per hour, no? Pag pumunta ka ng China, 0.5 lang. Kung i-convert natin, Wow. ganun kamura yung kuryente Kasi kung di ako nila. nagkamali, marami sila renewable, no? Oo. Saka yung technology ng China talaga sobrang advanced Yung na. solar panels nila, napakarami. Kasi ang ginagawa nila doon, ginagawa nila sa Pilipinas, halimbawa meron kang farm, tinataniman ng mga solar plants yun. Correct. So napakadami. So buti nga ganyan eh, ini-introduce ng ating presidente at pinapaigting na yung paggamit ng mga solar energy. Kaya kung magpapatuloy mga kanyang programa, di ba, kunyari sa housing, yung ibabaw ng mga housing projects natin, Oo. whether vertical or horizontal housing projects, no, nilalagyan ng mga solar power panels para doon na rin kukunin yung kuryente ng mga community na yon. Napakaganda nga no. At yung kay kinikwento sa atin ni Secretary Larry Gadon, di ba? Yung mga eskwelahan na merong mga facilities like mga malalaking, kunyari yung mga bubong nila lalagyan na ng solar panel para makakontribute din sa pag-create ng renewable energy. Merong sir, may mga campaign sa social media. Alam mo naman na kung sino may kapakanan yan, no, na pinapalabas nila na masama yung paggamit ng solar energy. Kesyo daw nag-overheat, kesyo daw masusunog. Hindi po totoo yun. Kasi depende po yan sa inyong service provider. Kung maayos naman yung pagkakakabit, wala namang problema. Hindi naman susunog. Ano yung sabihin, tinatakot tayo moral ko? Sige, meron daw tayong video na sige, play natin yan, Lex. No further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Grabe, no? Ganda. Kaya ang laking panghihinayang natin, no? Kung natuloy lang sana yan. Kasi hindi ko alam kung sinong gumawa ng campaign na pag sinabi mong nuclear energy, masama lagi, no? Ang daming effect yan, ang daming impact yan. Sa medisina, ginagamit na rin Kasi natin. ginamit nila yung takot nila dun sa nangyari sa Chernobyl, sa Yun ang Japan. ginamit niya para hindi ituloy. Pero kung tutuusin, no, hindi naman i-operate, hindi naman sisimulan yun ng hindi safe. Oo, correct. Sa totoo lang. Considering na yung gawa o nag-construct niyan ay US company. Pero sa tingin mo, sir, magagamit pa natin itong Bataan? Baka ano na rin, Hindi na, no? malaki na rin. Obsolete na, no? Sa palagay ko, mas maganda yung create na lang ng bago. Baka mas magiging mura pa Oo, kesa yung i-ano mo lang, i-reuse mo. correct. Or i-redo mo yung ginawa sa Bataan Nuclear Plant. Mas mabuti pa to create a totally new At one. saka ano na rin kung titingnan natin yung mga facilities dyan, dahil napagdaanan na ng panahon yan, Baka may hindi, AI na eh. correct. Saka yung Laki factor integrity ng facilities, baka hindi ka na sigurado. Kasi matagal nga hindi ginagamit. Di ba pag may mga establishment tayo, kahit sa bahay naman, pag di mo ginamit o tiniran yung bahay, nagdi-deteriorate yung kanyang... correct. yung kanyang So magtayo na lang ng bago, no? Saan kayo tayo yan? Sa Davao? Pwede naman, ang importante lang dyan siguro, itayo sa hindi makakasira sa kalikasan, itayo sa hindi makaka-apekto sa mga communities kung sakali magkakaroon ng problema. Malayo sa fault line, malayo sa communities na pwedeng maapektuhan kung sakali magkakaroon ng problema. Ang may napanood ako na parang documentary siya. May isang bansa diyan sa Europe, no. Yung ginagawa nila very strategic eh. Halimbawa yung lugar, yung topography niya, masyadong mabundok o masyadong mahangin.
pinaplano nila, o sige, dapat ang lagyan natin dyan mga windmill. Correct. Sa itong lugar na to, malayo sa fault line, pwede lagyan natin siya ng nuclear. Ito maraming tubig dyan, hydroelectric ang gagamitin natin. Kaya sobra-sobra yung production nila. Oo. Sana, for sure, ganyan na ginagawa. No? Parang, halimbawa, kung kaunti yung supply ng kuryente sa Mindanao, hindi doon tayo mag-concentrate. Correct. Kasi even sa Boracay, di ba? May rotational brownout pa rin na malaki na epekto niya sa ekonomiya. Oo, tama. Sa mga negosyo, nakaka-apekto. Sana magtuloy-tuloy na yan. Oo, tama. Oo. And- Saka yung base sa report din ni Pangulong Bongbong Marcos, ang daming projects ngayon ongoing, no? Kung di ako nagkakamali, sinabi niya 200 ang renewable energy projects right now. 50 are done. For the next up to the end of the year 2026, another 50 will be done. Bago siya matapos ng termino, 200 makukumpleto na ng renewable energy projects. At iba't ibang klaseng projects to, no? Merong wind, may geothermal, may solar, puro renewable. Hydrogen, no? Binanggit din ng Pangulong Bongbong Marcos yung hydrogen. No? Correct. Kaya lahat to makakatulong talaga, no? Sa future, no, yung tinatawag na energy sufficiency, yung energy security ng ating bansa. Kasi very critical sa ekonomiya. Correct. No? Yung enerhiya natin. And yung sa Malampaya, Kasi nabanggit niya rin. hindi tayo mag-grow ng husto kung ang business ay walang magamit na kuryente. Yung sa Malampaya din, yung discovery nila dyan, di ba? Correct. Kailan yung kontrata niya? Parang 2038 o 2039 yung magiging Correct. Saka ang dami, additional for the production. first time, no, pinakamaraming na-award na contract ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung di ako nagkakamali, nasa 15 or 16 contracts ang inaward niya para maghanap ng source of energy, no, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yan, malaking bagay yan dahil meron na siyang dalawa. Malampaya 2, di ba? Saka yung isa pa. So, dalawang bagong mapapakinabangan natin kung di nagkakamali before the year end or early next year. Mapapakinabangan na itong dalawang to. Correct. Nabanggit niya rin yung e-vehicle. Di ba? Yung pagbibigay ng mga incentives para maengganyo po yung mga kababayan natin na gumamit ng e-vehicles. Kaya kung papansinin niyo yung kalsada, ang dami ng mga hybrid di ba? At e-vehicles na, and good thing din yung ibang mga establishments, ibang mga mall, even sa Senate, yung parking space nila may charging station na. So yan yung mga facilities, yan yung mga infrastructures na kumbaga yan ang pumipigil sa mga kababayan natin na bumili ng e-vehicle, no? Kasi walang limitado yung mga charging stations. Walang Pero tax, ngayon, no? dumadami na. Walang tax. So, Hindi lang yun ka-coffee, ang pati yung pag-manufacture mismo dito ng e-vehicles, no? Nabalitaan mo ba yun tungkol sa Francisco Motors? anong nangyari doon, sir? Meron na silang Philippine-made e-vehicle, full e-vehicle. Ito ba yung gumagawa ng jeep dati? Yes, dating gumagawa ng jeep, no? Meron na silang ni-launch na incidentally nung Monday din ni-launch yung kanilang tinatawag na Electron. Yun ang pangalan ng Electron, yun ang pangalan ng kanilang vehicle. At starting 2028 magbebenta na sila, no, ng kanilang iba't ibang variants nitong Electron. At yan ay Philippine-made vehicle. So for the first time magkakaroon tayo ng Philippine-made vehicle, tayo mismo mag-manufacture at sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayos. At idagdag na natin ito nitong July lang, kung inyong matatandaan, July 2026 ay pinasinayaan na po o nilaunch na itong world's largest solar farm. 2 linggo po bago mag-SONAS, mismong si PBBM yung naglunsad dito. Ito po yung pag-arangkada ng phase 1 ng solar farm sa bansa. Napakalaki po nito, no? At kapag natapos po itong phase 2 sa 2027, inaasahang magbibigay po ito ng 3,500 megawatts ng malinis na kuryente para sa mahigit 2.4 million na kabahayan. Kung itong mga plano na ito ay magtutuloy-tuloy, darating yung punto na sapat na yung ating supply ng enerhiya. Yan Diba? yung kay Mterra, no? Mterra yan. na si MVP Group ang naggumawa, no? Kaya talagang siguradong may implement dahil alam mo si MVP talagang wala namang ginagawa na hindi natutuloy o hindi nagiging successful, no? In fairness sa secretary ng DOE, no? Low-key lang eh. Low-key pero galing. Ang galing na ang dami nangyayari, no? Hindi siya yung bida-bida sa social media. Correct. Bibihira mo siya hindi ko nga ba siya Sharon kilala Garin. yan, Sharon Garin. Secretary Garin, no? Oo, Pero mahilig lang siya magpa-selfie. Nakriticize siya, nagpa-selfie siya sa Emperor ng Japan. pero okay na yan, at least nag-deliver, no? Saka sa New Zealand Prime Minister, talagang di siya pumayag na hindi siya kasama makapag-selfie sa mga Sige, pumunta tayo sa sektor naman ng kalusugan sa health, no? Siyempre, isa din po sa Sa SONA pa rin to. SONA pa rin, ibinida ng ating presidente itong zero balance billing policy na napakarami na po ang nakikinabang. Ako mismo, mga kamag-anak ko, sabi ko, kahit mag-staycation kayo sa ospital, hindi ako mangangamba kasi hindi ako yung magbabayad. Totoo. Sagot na ng gobyerno dahil po sa zero balance billing at umabot na raw po
base po sa report ng ating presidente, ng 3 milyon 3 million Filipinos po ang nakapagpagamot ng libre at wala na pong binabayaran ni kahit na 5 sa mga ward ng DOH hospitals. At dinugtong na rin po niya dyan yung yakap ng PhilHealth. Oo. Doon sa barangay namin, nakita ko may tinayong building, yung Oh. yakap. Talaga? Diba? May yakap na. Ang ibig sabihin yan, makakatipid po yung ating mga kababayan sa mga medical services na pangangailangan nila. Kasi ang ganda yung yakap niya eh. Kung di ako nagkakamali, nagpunta tayo sa inauguration yan sa Correct. Gateway, no? Oo, correct. Yung yakap inauguration, andun mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Ang objective niyan is prevention. Oo, correct, Yun. correct. I-prevent na magkasakit ka. Mm. Kaya yung mga sumasali sa programa na yan, no? Every year, pwede ka magpa-check up, no? Na para maiwasan kung meron diferensya ang iyong kalusugan. Ano ito, sir? Which is good. Oh. Hindi yung hihintayin mo na malala na yung sakit mo o malala na yung diferensya sa iyong health, no? Saka ka parang magpapagamot. Pero kung prevention, no? Diba, may anong kasabihin natin? An ounce of prevention is better than a pound of cure. Diba? Correct. So, yun ang... Akala yun ko ang- an apple a day keeps the doctor. Pwede na rin yun. Actually, ganun din naman yung ano nun, yung bottom line nun. Parang piniprevent mo na magkaroon ka ng sakit. Ano ito, win-win ito para sa gobyerno at the same time sa pasyente. Correct. Kasi ba, may cancer ka pala, no? Early stage pa lang, na-detect na. Hindi pwedeng matanggal pa kung yung bukol man yan o whatsoever. Kasi mas no? magastos nga kung malala na yung Correct. sitwasyon sa health mo kesa yung sa nagpe-prevent ka ng magkaroon ka ng sakit. Gagastosan din ng gobyerno. Correct. Diba? Gobyerno Kung rin naman ipapasok mo sa government Mm. hospitals, syempre may expenses din ng gobyerno dyan. So nakatipid ang gobyerno at the same time, mas malusog ka. Kaya napakaganda yung strategy, no? Maisip mo, Kakopi, kung paano mag-isip ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct, correct. Meron siyang prevention. Pero kung sakaling hindi ka nakinabang sa prevention at hindi talaga naiwasan at lumala yung sakit mo, andun pa rin ang gobyerno. Mm. All the way, kumbaga. Andyan yung gobyerno para tumulong sa ating mga kababayan. So sa pinangkalusugan, actually maraming hindi nabanggit ang ating presidente, pero syempre we have to consider very limited lang yung oras ng ating SONA. Hindi niya na pinagmayabang doon yung mga specialty hospitals. Ay, yun Diba? nga. Yun dyan sa Nakalimutan, NKTI. no? Yung napakaganda, yung isang pinakamalaking kidney center sa buong ASEAN, no? Na dyan tinatayo. Ngayon, no, malapit na pong matapos yung kinoconstruct niya sa NKTI, National Kidney and Transplant Institute, kung saan merong 200, minimum 200 Bed capacity. Hindi, 200 yung machine. dialysis. Machines Correct. na pwedeng sabay-sabay yung 200 patients na gumamit. No? Mm. Kumbaga, na doble or na triple yung present capacity ng NKTI, no? Kapag natapos yan. Pero hindi na sinabi ng presidente dyan. Hindi Imagine nakasama. Hindi rin nakasama pa rin. Bukod Ah. sa NKTI, Kakopi, yung DOH o Sebilingad Children's Medical Center sa Mabalacat, Pampanga. Bago mag-SONA, andun sila ni First Lady at inaugurate din. marami talagang accomplishments na hindi na po naisama sa SONA dahil limitado lang. Gusto niyo ba magsalita yung presidente dyan ng 8 hours? Correct. Definitely ayaw niyo po, no? Tama, nangako kasi ang ating Pangulo, di ba? 2 years, 3 years ago, o yung first SONA pa yan, nangako siya na magtatayo ng mga specialty hospitals sa buong Pilipinas para ating mga kababayan hindi na pumupunta sa Quezon City or sa Metro Manila para magpagamot. Hindi na kailangan pumunta na sa National Kidney, sa Lung Center, sa Heart Center, sa Children's Hospital, etc. No? Sa PGH, hindi na kailangan dahil magtatayo na ng mga specialty hospitals sa mga regional centers. At ginagawa na yan. Katulad ng inaugurate nga na DOH o Sebilingad Children's Medical Center sa Pampanga. Kaya, kumbaga, lahat ng pinapangako ng Pangulo, ginagawa niya. Correct. Correct. Sa transportation naman, okay ka na sa health Yes, first? Sige, move on tayo sa transportation kasi magaganda rin po yung sinabi ng ating presidente patungkol po sa transportation. Dito muna tayo sa North-South Commuter Railway, no? NSCR po ay official po, inanunsyo na po ng ating presidente na nasa 65% na po ang completion rate ng proyekto na ito. So malapit-lapit na po itong matapos, no? At tatakbo na ang tren sa pagitan po ng Valenzuela. Kung sino man po yung mga taga Valenzuela, kung kayo po ibibiyahe papunta ng Malolos, pwede nyo na pong sakyan ang North-South Commuter Railway sa susunod po na taon sa 2027 at target po na matapos yung dugtong niyan kasi hanggang Clark po yan no? Clark to Calamba. Clark, bago matapos po ang 2028, ang biyaheng Clark hanggang Calamba ay magiging 2 oras na lang po mula sa currently 4 to 5 hours ang biyahe mo. Kumbaga dinugtong na, no? Clark dyan sa Pampanga, pupunta ka ng Calamba o mag-train ka na lang. Napakalaking bagay yun. Lalo na kung Correct. ikaw ay nagne-negosyo at nag-aangkat ka ng mga produkto, no? From Clark to Palanga, kung along the way, yung train na yan, kung nagne-negosyo ka.
mas mapapababa mo yung cost ng Napuntahan iyong natin yan, sir, sa products. Malolos yung ginagawa, di ba? Correct, napakaganda. Natatanaw rin bumagyo. Oo, yung hindi natuloy. Check kami. Hindi natuloy. Ano yan inimbitahan kami dyan kasi Inspection din ng Pangulo. inspection na yan ng presidente natin sa Malolos yun. Ano yung Malolos? Kung sino man taga Malolos, alam niyo yan, sobrang putik dyan, di ba? Kasi ginagawa papasok dyan, sobrang putik. Malakas yung ulan. Kinakancel. Pero nakita na Kinakancel. natin mismo at napakaganda ng pagkakagawa ng mga istasyon. Once pa naging operational yan, malaking bagay sa mga Napakalaking kababayan bagay natin, sa no? ating mga Sige pa. kababayan. Isa pa sa pinakamatibay na proyekto sa transportasyon, itong Metro Manila Subway, na inspection din po natin yan, no? Patuloy po yung pag-arangkada. Ito po yung kauna-unahang subway sa Pilipinas. Gamit po yung mga dambuhalang tunnel boring machines. Yan po yung nagbubutas sa ilalim ng lupa, no? At nasa mahigit 45% na po yung completion rate ng construction itong Metro Manila Subway. Sa ilalim po ng paghuhukay ay umabot na sa katumbas ng 3 hanggang 6 na palapag sa ilalim ng lupa at target itong buksan sa 2028. Biruin mo 3 to 6 floor pa ilalim. Ganyan po yung hukay nila. Kakopi, nabigyan ako ng pagkakataon makita yan. Correct. Di ba ito sa merong Emilio, sa Aguinaldo ate yan Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo. Yung istasyon sa Camp Aguinaldo, nakita natin. Talagang 6 na palapag. 6 to 7, pero nakakamangha. Parang mangiyak nga, hindi mo isipin, mangyayari pala sa Pilipinas, magkakaroon tayong subway. No, napakaganda po ng subway na ginagawa. At sinubukan na ni Pangulong Bongbong Marcos, 3 meters, pinaandar yung subway. 3 meters yung sinasakyan. Pinandar. Ayos, napakaganda. Parang ka nasa Japan, no? Oo, totoo. So, mamamangha ka talaga. Sasakay ka ng elevator para makarating ka sa pinakababa kung saan yung doon na andar yung ano. Wow. Kasi yung Napakaganda. pinuntahan natin sa Camp Aguinaldo, no? Parang common station yan Kasi parang ang plano nila dyan, sa Anonas meron na ginagawa, i-connect yung LRT sa subway. So kumbaga, hindi mo na kinakailangan bumaba dahil kabit-kabit na yung ating transportation. And ang alam ko rin, parang may ginagawa rin sila na aabot hanggang Naiya. Yes, Hanggang yan yun. Terminal Kasama yan. 1. Kasama yan. Biruin mo? Darating yung time, no, kung di ako nagkakamali, 2032, yung pag pumunta ka sa airport, hindi mo na actually kailangan magpahatid or magpasundo at magdala ng sasakyan. Pwede ka na sumakay sa Mag-train ka lang. subway na yan at doon ka na bababa sa airport, no, para pumunta ko saan sa abroad mo gustong pumunta or saan domestic travel mo, no. Katulad sa Hong Kong, no, kung nagpapunta sa Hong Kong or sa ibang bansa, no, hindi mo na kailangan magpahatid pa sa iyong pamilya. Sumakay ka na lang ng train, makarating ka sa airport at biyahe ka na. Napakabilis ng biyahe mo. So kumbaga, very convenient na yung biyahe mo. At the same time, yung traffic marireduce. Correct. Totoo Diba? yun. Kasi hindi mo na kinakailangan dumaan ng EDSA Mag-train ka na lang Yan, Wala na. super game changer yung talagang subway na yan. At bago bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, ay meron nang i-operate ng mga istasyon. Correct. ng subway. Ito pa, isa pa napakarami po nito Yung MRT-7, ang biyahe po mula North Avenue, dyan po sa Quezon City, papunta naman po ng San Jose del Monte, Bulacan, ay malapit na pong magbukas para sa partial operations nito. Ang alam ko, parang may sinabi siya yung, parang anong street station yun? 12 stations by 2027. Yung malapit na buksan bago mag-San Jose. Ang di lang hanggang ano yan? Hanggang hindi abot ng San Jose del Monte. Dito lang sa merong Yung lago. mas malapit lang sa amin. Yun. Sa Sacred Heart. lang. Sacred Heart, yun. Sacred Heart hanggang Ayun. yun ang hindi pa. Pero fake news yung sinasabi na hindi naabot ng San Jose dahil mangyayari din yun. Mangyayari din Totoo yun. din yun. Mangyayari yun. In fact, yung pinaka niyan, yung depo niyan, malapit sa San Jose. Nakita mo yung depo, napakalaki. Kasi may kaibigan ako, sabi niya, "Uy, bili tayo ng lote dyan sa San Jose del Monte kasi magkakaroon na ng trend, tataas yung value." So nang nalaman niya na alam mo kung di matutuloy yung trend, bababa yung value. Hindi ba totoo yan? Magkakaroon din po niya ng stasyon pero syempre, mas priority natin itong Sacred Heart na malapit na rin pong magbukas. Malapit ako sa area niyan. Paano hindi ko malalaman? Napakalaki. Tuloy-tuloy ang trabaho diyan sa area. Nakakamangha ang laki ng depo niyan malapit sa Di ba kaya San Jose laging del traffic Monte. yung area na yan? Pag ganyan, napaka-traffic. So ang mangyayari kung di ako nagkakamali, 12 station simula sa Sacred Heart papunta na sa SM North EDSA ang i-operate na by 2027 or next year na yon. No? Substantially, bago bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, operational na MRT-7 na ilang dekada nang ginagawa. Oo. Para 5 years na ito yan, di ba? Hindi lang. Hindi lang? Hindi pa. Panahon pa ni Pino yan Kasi ang alam ko naging problema dyan, yung issue sa right of way. Di ba? Marami yun ang So, issue. kinakailangan pa magkaroon ng batas para ma-address agad yan. And even Na nangyari din sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. BBM time din. Si Secretary Vince Dizon, nakausap natin dyan, di ba? Parang nag-designate sila ng
assistant secretary ata or undersecretary na ang trabaho nila talaga ayusin yung mga problema Correct, sa right of way. Isang departamento or section sa DPWH, yan lang ang trabaho. No? Right of way lang. No? Handled by lawyers. No? Sige, bago tayo magbasa ng comment, no? Oy, Cavite, meron pa. LRT1 Cavite Extension. Ako, sige, baka nagsiselos na. Yung mga taga-South, ito po, meron din po para sa inyo, no? Matagumpay na po na naisakatuparan itong partial operations ng Phase 1 patungo pong Santos Avenue. At kasalukuyan ang ginagawa yung mga susunod na stasyon, papasok po sa Las Piñas at Cavite. Yan, sa mga taga Cavite, para po sa inyo yan. Bukod pa yan sa mga bagong mga expressway na binuksan, no? Yung sa Cavitex, may mga phases din dyan na mas nagiging mabilis na yung inyong pagbiyahe, na luwalabas na kayo ng C5. So parang kung papansinin ninyo, no? Yung strategy ng ating administrasyon sa sektor ng transportasyon, yung connectivity, pinagkukonek-connect yung mga lugar kasi para mas mabilis yung flow ng taong bayan na bumibiyahe, at the same time yung flow ng goods bibilis. So para sa ekonomiya, definitely itong impact ng connectivity na maayos sa sektor ng transportasyon. Tama, napakalaking bagay niyan. Sige, magbasa muna tayo ng comment. May comment. Huwag natin kalimutan yung tungkol sa yung sa West Philippine Sea mamaya. Sige, Isama sige. natin. Sige, i-note natin yan. Sabi ni Jen Choi, parang mga MRT dito sa Hong Kong po, may second and fourth floor sa ilalim ng subway dito. Correct. Sa Japan lalo. Ang gumagawa, ang mga contractor natin dito, mga Japanese, no? Kaya yung technology nila dyan, alam nyo naman yan, kapag sumakay ka sa Japan, ang subway nila, kumbaga, one of the best subway technologies, no, ang Japan. Si Cheryl As Tatak Marcos, shoutout po sa inyo. Sir, ikaw, may comment ba dyan? Teka lang ha. Sige, tako muna. Victorina Fernandez Advincula, yan, maraming salamat, nakikinig po sa atin, no? At Ateneng Verbo, shoutout po sa inyo. Kay Julita Verian Omura, shout, taga saan ka raw po, Sir Yayam, may nag-comment. Marami ba ito si Sir Yayam eh? Ano to? NPA eh. No permanent address. Marivil Mayo, excited na ako. Sana bago ako for good, tapos na yung sa Star Mall SJDB. San Jose del Monte, no? Kasi kailan ka ba for good? Palagay ko, ang San Jose del Monte, siguro kung 27 yung hanggang Sacred Heart, siguro ba another 1 year or 2 years yung Traffic kasi sa lugar na yan, no? So kung maayos yung tren na yan, yung stasyon na yan dyan, malaking bagay po yan, no? Bakit konti lang yung nababasa ko sa sarili kong phone? Alex, tingin nga ng ibang mga comments kasi hindi namin mabasa yung iba. Ayan, bigyan mo kami ng babasahin. Ayan, sabi ni Jen Choi, nabasa mo na ba to? Sana may LRT din papunta sa amin sa norte. Wow. Ito si CK1249, no? Ka-coffee Hakan Ramos, may adagihap health clinic nga libre tanan. Pati laboratories tas free med pa. Kanan yakap ba ito? Yes po, yung saan po yan, sa PhilHealth po yan, no? Libre. Napakagaling ng foresight ng Pangulo, sabi ni Flor Sabado. Next. Meron pa. Dami. Ito si Flor Sabado. Hindi, nabasa na namin, Alex. Iba naman. Conversion sa Longkong. Shoutout po sa inyo. Ito, sinabi rin ni Rosario, Rosario Dagasdas 71. Meron din dinadaanan ng MRT dito sa Hong Kong sa ilalim ng tubig, mga sir. Totoo. Totoo, underground. Kahit sa Japan, maraming ganun. Kasi ayaw nilang yung nature, no? Ayaw nilang sirain. Disturb yung nature. Kaya sa ilalim nila pinadadaan. Yung sinasabi nyo kanina, yan ata yung daan papunta ka Macau eh. Sa ilalim ko dadaan, no? Dita Perinya, Lakaba, no? Kailangan talaga natin sa bansa na ito si PBBM. Kaya nga sabi nila, extend forever. Miko Palabasan, kung 20 years sana si PBBM uulad na Pinas. Parang tatay niya. Di ba? Totoo yan. Sige po. Nilda Galvez, watching from Abu Dhabi. Shoutout po sa inyo, dyan sa UAE. At si Marites Sebrian, hello po sa inyong dalawa, watching from Israel. Huy, wow! Israel. Ayan, sige sir. Israel si Mama. Yayam sa editorial. Meron ba tayo yayam sa editorial? Meron po tayong yayam sa editorial at ina-assess natin itong naging sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin. Ready na ba, Executive Producer? Panoorin po natin. Pagtyagaan nyo lang pong panoorin. It's less than 5 minutes long. Pero meron naman tayo mapupulot na mga kaalaman or matututunan tungkol dito sa ating editorial. Yan, magbe-break lang din kami ni Kakopi sandali. Para tayo sa ating Yayam's editorial. Bago ang lahat, paki-follow po ang aking FB page Yayam Dizon at yung bago na Yayam 2.0. Ang titulo po ng ating editorial ngayong araw ay Sona ng matapang at makamasang Pangulo. Bawat State of the Nation address ay nagiiwan ng isang tatak.
May mga SONA na naalala dahil sa dami ng proyektong inilatag. May mga SONA na tumatatak dahil sa mga pangakong binitawan. Ngunit ang ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay maaalala dahil sa dalawang katangiang pinakamalaga sa isang pinuno. Una, ang tampang na panindigan ang tama, at pangalawa, at ang malasakit na unahin ang kapakanan ng karaniwang Pilipino. Kaya para sa akin, ito ay SONA ng matapang at makamasang Pangulo. Pinakamatingkad na bahagi ng kanyang talumpati ang kanyang mensahe laban sa korupsyon. Hindi siya nagtago sa likod ng politiko o politika o personal na relasyon. Direkta niyang sinabi, hindi ako ang Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, aking mga kapwa Pilipino. Napakabigat ng mga salitang iyon. Dahil ang tunay na leader ay walang pinipiling papanagutin. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang makapangyarihan ang dapat maging mas mataas kaysa batas. Ngunit hindi lamang katapangan ang ipinakita ng Pangulo. Ipinakita rin niya ang malasakit sa ordinaryong Pilipino. Malaking bahagi ng kanyang SONA ay inilaan sa mga problemang araw-araw nating nararanasan. Ang mahal na pagkain, mataas na singil sa kuryente, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, pabahay at kabuhayan. Isa sa pinakamatapang niyang panukala ay ang pagpapatanggal ng systems loss na ipinapasa sa mga consumer, pati na ang VAT na ipinapataw dito. Napakasimple ng kanyang punto. Bakit pagbabayarin ang mga Pilipino sa pagkawala ng kuryenteng hindi naman nila kasalanan? Kasabay nito ang pagsusulong ng mas malawak na paggamit ng solar energy upang sa paglipas ng panahon ay tunay na gumaan ang buwanang bayarin ng bawat pamilya. Iyan ang uri ng reformang hindi lamang maganda pakinggan sa talumpati. Iyan ang reformang mararamdaman sa bawat resibo ng kuryente. Hindi rin nakulong ang Pangulo sa mga pansamantalang solusyon. Ang kanyang mga programa sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at pabahay ay nagpapakita ng hangaring maglatag ng matibay na pundasyon para sa susunod na mga taon. Sapagkat ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa magagandang numero, kundi sa mas maayos na buhay ng bawat Pilipino. Sa huling bahagi ng kanyang SONA, muling ipinakita ng Pangulo ang kanyang katatagan sa pagtatanggol sa ating soberanya. Sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea, buong tapang niyang sinabi, "We are Filipinos. We do not yield." At pagkatapos ay ang mga salitang tiyak na tatatak sa kasaysayan. Sa mga pangaalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Hindi ito panawagan para sa digmaan. Ito ay paninindigan para sa dignidad ng bawat Pilipino at sa soberanya ng ating bansa. Mga kababayan, ang SONA ay hindi lamang listahan ng mga nagawa ng gobyerno. Isa rin itong salamin ng uri ng lider na namumuno sa ating bansa. At sa aking pananaw, pinakita ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang lider na handang labanan ang korupsyon, handang ipagtanggol ang Pilipinas, at handang unahin ang kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Kaya iiwan ko kayo sa kaisipang ito. Hindi nasusukat ang katapangan sa lakas ng boses o sa pagmumura, kundi sa lakas ng paninindigan para sa tama. Hindi nasusukat ang malasakit sa dami ng pangako, kundi sa ginhawang ihahatid sa bawat pamilyang Pilipino. Iyan ang mensaheng iniwan ng SONA 2026. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Sana nagustuhan nyo ang ating editorial ngayong araw, mga kayayam. Kung meron po kayo suggestions, comments, or questions, pakilagay lang po sa comment section ng ating post na ito. Bago ako matapos, pakifollow po ang aking FB pages, Yayam Dizon at Yayam 2.0. Maraming salamat po at sa muling Yayam's Editorial. Sir, no, number one, yung ginagawa ng ating presidente, no, yung foundation for the future.
Di ba? Nabanggit mo yun eh. Itong mga ginagawa na to, hindi naman para sa kanya lang eh. Hindi lang para sa administrasyon na ito. Preparation ito sa hinaharap natin. For example, napag-usapan natin kanina, yung energy security. Ang makikinabang naman dyan yung future generation. Ekonomiya ng Pilipinas. Itong suporta niya sa healthcare system at sa education system natin. Para din naman At sa sa future agriculture. yan. Sa agriculture. Diba, yung mga polisiya na ginagawa sa agriculture. Hindi yan para sa kanya. Hindi yan para sa current time natin. Kasi wala namang re-election. Hindi naman yan para di sa naman siya pangalan niya eh. tatakbo, Para sa kinabukasan po natin yan. Kung ang ma-realize lang ng mga kababayan natin, ang daming siniset na tama ang Pangulo sa kanyang administrasyon. Yung mga mali in the past, Tinatama. yung mga bulilyaso, yung makapalpakan in the past, tinatama niya with policies. Correct. No? With policies na makikinabang ang future generation sa mga Pilipino. Kaya napapahiya yung mga nagsasabi ng presidente natin weak leader, no? Oo, sobrang Porkit hindi napahiya. malakas yung boses, porkit hindi palabura. Napapansin ko nga, Kokopi, wala naman masyadong nagbabanggit na weak leader. Tayo na lang nagbabanggit, dahil lang aasar tayo, di ba? Napahiya na eh. Dahil napahiya na eh. Yung lahat ng mga nagsasabi na weak leader, nakakulong. Weak. Weak, nakakulong na sila eh. Malalaki mga bilanggo eh, no? Oo, Nagtatago. Mga suspect, nagtatago sila. Isipin dahil sa mo weak ba na leader. si Senator Marcoleta na talagang Very strong. very strong at sagrado Iglesia ni Cristo member makukulong. Di ba? Kasi gawa niya lang weak leader daw. Nagkamali po kayo dyan. West Philippine Sea, sir. Yan, Okay, medyo doon tayo maganda sa yan. West Philippine Sea. Dahil doon ako medyo kinilibutan. Oo, grabe yun. Sa loob ng gallery ng House of Representatives Plenary Hall, no? Talagang kinilibutan ako nung binabanggit ng ating Pangulo yan. No? Dahil napaka-firm, napakaganda nung delivery niya. Talagang swak na swak yung delivery niya. Napaka-eloquentong presidente. Talagang Napakagaling, statement talaga no? eh. Talagang very statesman. Pwede siyang magkaroon ng strongly worded statements, strongly worded speech without losing yung kanyang pagiging respectful, without losing yung pagiging diplomatic niya, no? Andun pa rin. Hindi siya bastos eh. Correct. No? Talagang statesman. Statesman kung tawagin natin yan. Napaka-statesman talaga na ating Pangulo na to. Kaya kung i-grade mo yung presidente, halimbawa, sumalang yan sa oratory Oo. speaking competition, di ba? Oratorical, no? Yung delivery niya, yung poses, napakahusay ng presidente. Napakahusay. Yung substance ng Oo. sinasabi niya, napakahusay ng presidente. Yung audience, nag-complement pa rin sa sinasabi ng presidente. Kaya halos perfect eh. Itong State of the Nation address Oo. ng ating Actually, narinig ko yung interview ni Karen Davila at saka yung isa sa members ng Cuatro Alas, no, si yung PR practitioner and the political strategist Alan Herman, no? Na talagang bilib na bilib sila sa naging sona ng Pangulo at binigyan pa nga ni Alan Herman ng rating si Pangulong Bongbong Marcos ng 8.5 to 9% out of 10. Napakataas nun dahil itong tao na to laging nagkikriticize kay Pangulong Bongbong Marcos, especially kapag si Karen Davila nag-interview sa kanya. Pero knowing Karen, di ba? Knowing Karen pa rin na hindi naman pro Marcos. No? Pero this time, yung interview ni Karen dito kay Alan Herman, napaka-positive, napakaganda, bilib na bilib sila. At sinabi pa nga ni Karen Davila na no doubt about it, wala na magki-question na magaling talaga si President Marcos mag-speech. Magaling talaga yung delivery niya, may intonation niya, pati yung gestures niya, dignified look niya. No? Talagang kumpleto si Ricardo. Tapos, yung mga bashers, yung mga kritiko, wala silang mahanap eh, wala silang maipula eh. Ang sinasabi nila, binibilugan nila yung teleprompter, may binabasa daw. Malamang! Malamang! Pwede mo bang hindi basa yung... Pwede bang... Tanga naman. Napakabobo talaga. Kaya kanina nag-circulate online yun, yung teleprompter na nasa baba niya, bakit daw may binabasa yung presidente? State of the Nation address po yan. Specific details po yung binibigay ng ating presidente Hindi dyan. pwede manghula dyan. Hindi pwede extemporaneous yan, no? Kailangan yan exact kanyang sasabihin dahil ito po ay report sa bayan ng past 1 year performance ng administrasyon. At plano in the future. Plano sa ating kinabukasan. Hindi po pwedeng nanguhula siya, hindi siya pwedeng nambobola dyan. Kailangan exact ang kanyang mga gusto sabihin. Especially in terms of policies. No? Dahil siya ang nagsiset ng policy directions ng gobyerno for the next few years. Correct. Yung ating presidente, kung gaano siya ka-diplomatic, no? Alam na natin yan na good speaker ng ating presidente. Yung pagiging diplomatic niya, yung China, hindi niya binanggit eh. Hindi. Diba? Pero alam mo sa message niya, pinapatungkulan niya yung China. So, yung foreign policy niya na friends to all, enemy to none, yun ang gusto natin. Pero may limitations pa rin yan. Kapag na-cross mo na yung borders, kapag may violence na nagaganap sa teritoryo mismo ng Pilipinas na according to laws naman yan, according to arbitral ruling naman yung pinaglalaban ng Pilipinas, aba hindi naman po tama yan.
Kasi hindi naman kami racist, sabi ng presidente. At, Hindi kami sinungaling. at hindi papayag isang Marcos, no? Isang Bongbong Marcos na papayag yung kanyang army, yung kanyang navy, pinupukpok ng sagwan ng mga Chinese Coast Guard nang wala siyang sasabihin. Oo. No? Hindi ganun ang Marcos, hindi ganun si Bongbong Marcos, hindi pwede makalagpas sa kanya yon. Pero, sinasabi niya ang galit niya, pero dinadaan pa rin sa pinaka-diplomatikong paraan, no, na ma-resolve itong mga ganitong klaseng ng mga incident. Hindi sa violence. Hindi sa Diba? violence, dahil walang mangyayari sa violence. Kasi ang parang laging prinsipyo ng mga kritiko, anong gusto nyo, maging violente tayo? Hindi, marami pa rin pong paraan. Ang presidente naniniwala pa rin sa diplomatikong paraan eh. Correct. Diba? Ano ba ginawa ng presidente after that incident na hinampas ng baton? Tinatawag yung Chinese ambassador. Pinagpaliwanag, di ba? Pinagpaliwanag. At nagsalita naman yung ambassador. Ang sabi niya, naging constructive naman. Pero sana, wag na naman matapos sa sabihin natin na constructive yung pag-uusap, wag na masundan. Correct. Yan naman ang gusto natin eh. Resupply mission, sana uninterrupted yan kasi sa teritoryo naman po yan ng Pilipinas. And I think yung China, nakinig sila doon sa sinabi ng presidente. Kasi ano yun eh, sa harap yan ng mga dignitaries ando doon eh, no? Ganyan pala ka-strong yung presidente ninyo. Kayang i-call out ka, magsalita ng very strong pero respectful pa rin. May exact quote ba tayo doon sa Tagalog portion ng yung speech na yon? Yung sinabi niya sa hindi pasisiil. No? Meron ba tayo exact quote? Napakaganda nun. In fact, nag-standing ovation na naman dyan yung audience niya sa SONA. At kasama, napansin ko, kasama yung diplomatic community. Yung mga ambassadors nag-standing ovation? Na nagtumayo. No? At pinalakpakan talaga siya. Yung ano sa nasa loob habang pinatay natin no, nasa plenaryo ka kasi last time kasi nandoon din kami kasama tayo no. May yung standing ovation na mahiya naman kayo, yun yung famous line eh. May ganong spirit eh. Itong SONA ba ng presidente nagkaroon ng ganyang spirit? Yes, doon sa saang parte? Yes, sa portion na pinapatanggal niya yung systems loss at sa portion na yung hindi ka pasisiil. Ayos. Dalawa. Dalawa. Yung sa West Philippine Sea issue saka yung sa systems loss. Iba kasi yung pakiramdam kapag you are physically present correct. doon sa plenary. Oo, sa plenary. Nagsisigawan ng mga tao tapos spontaneous yung pagtayo talaga nila. At palakpakan. Pwede. Sige, play natin. Yung portion na yon. Hanapin natin yun at i-play natin yung video na yun na talagang nag-standing ovation ng mga kababayan natin. Dahil nakakatindig ng balihibo. Yung dalawang portion na yun tungkol sa systems loss at saka doon sa hindi tayo pasisiil. And ano din, no? Nasa labas kasi kami. Magkahiwalay kasi kami, no? Sa mga nakikinig sa atin. Si Sir Yayam at si Palerista, nasa loob sila ng plenary. Kami ni Alex, doon kami sa red carpet. Alam niyo yung dating red carpet. Pero tinanggal yung red park carpet. Magkakaiba po kami ng posisyon. Yung chopper ng presidente, may mga decoy kasi yan eh. Pag lumakad ang presidente, parang sa US yan, na hindi pwedeng isang chopper lang o isang helicopter lang, may mga decoy yan. Umuulan. Pero nang parating na itong chopper ng presidente, huminto bigla. Kumaga, sabi nga ng mga netizens, maging yung tadhana nakisama. Kasi huminto talaga. Tapos si presidente, yun, nakita na natin na naglakad. Yun din, medyo nakakakilabat din yung portion na yun eh. Lagi ko kinocontent yun. Pagbaba ng helicopter. Dahil last year, maraming views yung content na yun. Inulit ko ngayon, kaya lang di pareho. Sige, pakinggan po natin yung parte ng talumpati ng ating presidente sa kanyang ikalibang State of the Nation Address. Ano? Not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. Ang tumatak sa akin yung first few phrases niya eh. We are not greedy, we are not racist, we are not liars. Totoo. Grabe, no? Ayan. Sige, basahin natin. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are respectful, and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Galing, no? Di ba pangit yung pagkakabasa ko? Pero yung presidente nung binasa niya yan. Ang ganda ng delivery. No? Napakaganda. With full conviction talaga no? Correct. Talagang walang ibang makakapag-deliver ng ganyan kagandang speech no kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ni Sara yan, by the way. Paksili ka. Fax. I cannot Faxili ka. Ano yan? Faxili ka. I cannot comment on that. I cannot comment on that. Wala ata sinagot na tanong yun no, sa lahat ng kanyang press. Kasi ibig sabihin, wala siyang alam. Side comment lang po namin yun ha. Biro nyo naman, etong Vice President natin, Vice President at naghahangad na maging Pangulo, pero walang kaalam-alam sa current news and events. Nangyayari sa Pilipinas, no? Walang kaalam-alam, no? Zero knowledge kung ano nangyayari, kung anong mga pinag-uusapan ng taong bayan. Wala siyang kaalam-alam, no? Isa lang ang aking conclusion, no, tungkol diyan. Either bobo ka or tamad. At saka kasi Kayo mga kababayan, anong tingin nyo? Bobo or tamad or both? ilagay niyo sa comment section, no? Kasi vice presidente ka, di ba? Oo. Yung paksili ka na yan, major economic development yan sa Pilipinas. 2 linggo na atang pinag-uusapan, hindi mo alam? Correct. At saka yung impact niyan, hindi naman yan, kasi ang sinasabi ng mga dilis, no? Hindi naman lahat ng programa ng gobyerno dapat alamin ng isang tao, no? Correct. Pero major development po itong paksili ka na, tapos hindi mo alam, vice presidente At ka. kung ikaw magiging Pangulo, no? Assuming ikaw, sabi mo malakas ka, ikaw magiging Pangulo sa 2028, ikaw ang magte-take over niyan. Correct. No? Kung ano man mangyari sa paksili ka, kung matuloy man yan, 2028 and beyond ang magiging benefit niyan. Tapos wala kang kaalam-alam, wala kang partisipasyon sa diskusyon. Kasi nga Buti pa yung mga ibang bobot ang mga followers mo, nakikiparticipate kahit misled, kahit misinformed, kahit fake news sa mga sinasabi, nagpa-participate. Tapos ikaw leader nila, wala kang kaalam-alam. kasi lagi nasa ibang bansa eh. Nasa abroad eh. Kaya nga. Diba? Wala siyang alam na nangyayari dito sa Pilipinas. Tapos gusto niyo pa rin yan maging presidente. Isang malaking good luck po. Sige, basa pa tayo ng comment. Sige. Para naman Ito kaibigan natin sa Hong Kong, si Elena Ilarde. Good evening, 3 Pogi. 2 lang po kaming Pogi ngayon. My friend. Hindi na pogi si Paler. Wala eh. Sabi niya, salamat PBBM, Sir Kakopi, Palarista, Sir Yayan Dison, my friend. Mabuhay po kayo and God bless. Mabuhay ka rin, Elena Ilarde from Hong Kong. Si Brilliant Gold, solid PBBM watching from Jordan. Shoutout po sa inyo. At sa 442 na live na nakikinig po sa amin. Shoutout po sa inyo, no? Next, Alex. Alam yan eh, puro travel lang, sabi ni James Sandal. Agdamag. Tama ba yun, James, ang aming pronunciation na yung surname? May crab mentality po siya na may kirot ng kabobohan. Hehehe. Correct doon sa crab mentality. Parang ayaw mo yung presidente na nadjadya, no? Gusto mo agad hatakin pababa. Correct. Typical na Filipino character, no? Ako, sabi ni Julita Verian Umura, no? Kay aning nga ni... Ay, ikaw Julita. Ito si Soulscape Sanctuary. Balak maging president if nagkataon hindi siya magpapatakbo ng gobyerno for sure. Si ano? Totoo yan. Sino? Si Amy? Hindi. Hari? Si Mahal. Si Suleka. Mahal. No comment. Si Mr. Marvin, Barbershop and Salon. Di ba? Tama sabi ko sa inyo mga idol, hindi talaga sisipot yan si Lustay. Kasi nga, mahina utak niyan. In short, 88. 80 is 80. Imelda Villasanta, si Sara nagkakalat ng katangahan sa dahig. Ang ano naman, bakit sa bagay, hindi kasi yan exclusive yung interview na yan eh, no? Kasi kala natin si Alvin lang eh, ang nag-interview niya. Kasi kung ganyan kasiraan sa vice presidente, hindi mo na ipapublish yan. Pero may ibang media kasi na nakapansin. Totoo. Di ba?
Kaya nag-viral tuloy. Oo, sa maling dahilan. Jocelyn Legaspi, no? Good evening po from Nueva Ecija. Salamat, may matalino tayong presidente. Tama. Sana masundan ng isa pang matalino, no? Si Josephine Orge Montes. Good evening. Watching from Camotes Island, Cebu. Wow, Camotes Island. Di ba shout out maganda po sa yung inyo. na yan, island na yan? Maganda ba beach dyan para mapuntahan? Affectionate Fireflies. Yan, watching from Dubai. Shoutout po. Shoutout po. Next, si Flor Sabado, 2221. I was proud and teary-eyed that time. Tama po. Correct. Sa zona ni Pangulong And very organized yung zona. Oo. Very organized yung zona. Less yung traffic, no? Kakopi sa'yo to. Kasi Ay, ito. si MJ Sales, syempre, favorite ko yan. Favorite mo yan. Ay, solid listener ng podcast kahit late na. Ka-coffee, humahabol pa rin. Naks Wala naman. si Paler. Kung nandito si Paler, sabi kay MJ Sales, kick yan, kick. Jenny Lynn and Special 1192. Pagtaka pa tayo sa kanya, di nga daw siya marunong gumamit ng computer. Sa Baka bagay, totoo nga. Baka tama nga totoo, no? naman. Oo. Watching from Lebanon, si Jenny Lynn Special. Yan, shoutout po sa inyo. Etong ano to, Chinese ba to o ano, Korean? Chinese. Japanese. Hello po from Nueva Ecija. Hindi namin konnichiwa. mabasa yung pangalan. William Laroco, yan, solid. BBM kami. Diyan sa La Union, of Siyempre, course. solid north tayo. Solid North. Ito si Brilliant Gold ulit. Salamat sa pag-shoutout ka, Copy. Ingat lagi. Ayan, thank you, Brilliant Gold. Siya, move on tayo sa ating next topic, no? Oo, yan. Ito, isa pang bida. Oo. Idol din natin ito eh. Oo. Si Secretary Conrad Estrella ng Department of Agrarian Reform. Ito yung kalihim na tatahimik lang, pero special mention sa ating presidente. Parang siya lang yung secretary Siya na... lang secretary na binanggit special sa kanyang mention. pangalan. Hmm. Dahil kakopi, grabe naman kasi ang accomplishment nito. Correct. No? Sa loob ng 4 na taon ng Pangulong Bongbong Marcos, mahigit 400 titulo na ang naipamigay. 400,000 titulo na ang naipamigay sa ating agrarian reform beneficiaries. Wow. Wala pang ganyan accomplishment sa lahat ng nakaraang administrasyon. Panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung At yung, under Secretary Conrado Estrella III. so yung mga magsasaka, masaya sila kasi may titulo na sila at ang isa pa, yung utang nila sa gobyerno, yung condonation, binura. Wipe out ng Binura. utang, no? Binura. At Oy. bago bumaba sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat na ng utang nito mahigit 600,000 farmer beneficiaries, wipe out ang kanilang utang at mayroon silang mga titulo. Dahil pinapangako nila by next year, tapos lahat ng pagbibigay ng titulo. Kasi meron pa mga mahigit distribute, no? 500,000 na titulo matatapos by next year. Kaya kung tatakbong senador to si Sec Estrella, sana nga tumakbo, no? Sana tumakbo. May laban ito eh. Ay, dahil napakagaling may eh. chance ito eh. Saka ang daming alam, no? Malaking may tutulong yan in terms of setting policies, no? Tungkol sa agrikultura. Pag yan ay napunta sa Senado. Correct. At hindi pa siya pa-epal. Di ba pa Hindi siya papansin, kagaya ng iba mga secretaries. Oo. Ilang mga opisyal ng gobyerno na matakaw sa media attention. Ito, mga vloggers na lang, yung nakakapansin sa ginagawa ni Sec Estrella, no? Oo, totoo yan. Napakahusay. And syempre, we have to commend the entire team dyan sa Department of Agrarian Reform kasi hindi naman magagawa ni Secretary Estrella lang yan na mag-isa. So, congratulations sa inyo at bidang-bida kayo sa zona ng ating presidente. At hindi, kailangan natin bagitin, no? Sa mga surveys at sa mga performance ratings. Rank number 4 or 5 si Secretary Conrado Estrella III. And siya din yung lagi pambansang katiwala. Oo. Kung mag-abroad yung ating presidente, isa siya sa laging pambansang katiwala, most trusted ng ating presidente. Siya lang yung constant. Simula nung time na maalis si Pangulong Bongbong Marcos, except yung time na ginawa yung unang panahon na ginagawa si VP Sara Duterte as caretaker. Pero after that, kay Sara, puro si Conrado Estrella lang laging caretaker. No? Kasi kailangan kong banggitin yan, napakasarap kausap niyan. Naka-lunch natin. Dahil ting makakausap mo yan, no, ang dami mong matututunan, hindi ka mabobore dahil maraming baong jokes yan. May sense of humor. May sense of humor. At the same time, marami kang mapupulot na kaalaman kay Secretary Estrella. No? Kaya hindi nakakapagtakan. Ang dami nitong kaibigan. Parang wala kang kaaway yan. Pinapanood ko yung mga vlogs. May mga vlogs siya sa Facebook, no? Correct. May mga green joke. Oo, totoo. May mga green jokes. Yung iba, corny na. Pero sige, pagbigyan na nga natin. Sabi niya doon sa isa nung nakaraan, nung isang araw, sabi niya doon sa mga kausap niya, mahirap kumuha ng mahirap kumuha ng audience o meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Schedule. Oo. Pero kay Eddie, baka pwede ko kayong ikuha ng schedule. Ay, mga tao, mga kausap niya. Sino pong si Eddie? Eddie ako. Seryoso. Yung reaction na mukha ni nanay. Oh. Siya na lang daw.
Kaya napakagaling ni Conrad Estrella at deserve niya na mabanggit, no, sa sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa nagawa niya sa DAR for the past 4 years. Yan, may higit 500,000 hectares pa po yung lupang agricultural na i-distribute po, no? Target na matapos ang pamamahagi ng lahat ng qualified beneficiaries sa 2027. So may mga magsasaka na nagtatanong bakit kami wala pa rin. Antayin nyo po hanggang 2027, baka dumating na po sa inyo yan, no? At aabot po sa 57 billion pesos, ha? 57 billion pesos po yung utang, burado na po yan. Pinabura na po ng ating presidente yan sa pamamagitan po ng New Agrarian Emancipation Act na opisyal ng pinatawad at binura ng gobyerno ang kabuuang 57 billion pesos na utang ng mga magsasaka sa Land Bank. Sabagay, government din naman yan. Di man malulugi yung gobyerno sa 57 billion, no? Malaking bagay yan para sa mga magsasaka natin. Alright. Yan, mga dambuhalang utang po yan. 610 pala na magsasaka. Nag-alat dahil sa New Agrarian Emancipation Act, nag-alat ang gobyerno, no? Nagpasa ang Kongreso ng budget yan. Kung di ako nagkakamali, nasa 57 billion pesos ang nilaang budget yan para ma-wipe out ang utang ng mga magsasaka, mga agrarian reform beneficiaries. At total, pinag-uusapan na rin natin yung magsasaka. Nabanggit din po ng ating presidente sa kanyang sona yung tulong na ibinigay po sa mga fishermen at ganoon din po sa ating mga farmers dahil po sa gulo dyan sa Middle East, kinakailangan pong mabigyan ng ayuda yung mga kababayan natin, no? At sinabi po ng ating presidente na mahigit 2 milyon po yung mga magsasaka na nabigyan po ng tulong financial. At fisher folks, no? Fisher folks and farmers, no? At 2 million na pamilya po ng magsasaka at mangingisda nakatanggap ng agarang tulong sa ilalim po nitong programa ng ating presidente na Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Family upang maibsan po yung epekto ng mataas na presyo ng langis dulot po ng kaguluhan dyan sa Middle East. Bukod sa mga magsasaka, nabigyan din po sila ng yung mga mangingisda natin, no, ng fuel subsidy na umabot po ng 10 billion pesos. Actually, kasama na rin dito yung yung mga driver ng public utility vehicles. Correct. Na itong crisis parang umabot lang yan ng one month, yung matindi talaga mataas yung presyo ng diesel, no? Hindi lang ata, Kasi, higit pa. 1 o 2 months, so nung biglang bumaba na yan, tinuloy pa rin yung ayuda. Oo. Nabigyan pa rin sila. Unfortunately, dahil sa medyo nagkakaproblema ulit ang US at Iran, medyo bumabalik na naman yung pagtaas ng presyo ng ating fuel, no? Kaya kailangan talaga tuloy-tuloy ang ayuda. Kung di ako nagkakamali, ang pagbibigay ng ayuda ng ating Pangulo, especially mga tungkol sa bigas, ay hanggang katapusan ng 2026. Binanggit din ng ating presidente, isigit ko lang, hindi natin nabanggit kanina, yung kaya tayo nagkaroon ng sapat na supply ng crudo, ng langis, kahit may gulo sa Middle East, dahil yung maayos nating relasyon sa iba't ibang bansa. Correct. Na nag-supply sa atin ng langis. For example, no, ang Russia, nag-supply sa atin ng crudo. So hindi na-paralyze yung ekonomiya natin dahil sa maayos nating relasyon sa ibang bansa, nagkaroon tayo ng sapat na supply. Correct. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap
gagamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay